lumalabas po doon na yung ibang bansa, na katulad ng Singapore, ang kanila pong termino doon ay 5 taon daw. Pinapacheck ko pa po ito ha. Lahat po ito pinababalidate ko. At doon daw po sa ibang bansa na ang Pilipinas na lang daw po ang natitira na merong term limit. Merong sa ibang bansa daw wala nang term limit. Basta magaling yung magaling yung leader, pwede siyang umulit ng umulit. So sabi ko po, mas maganda siguro baguhin na muna namin itong aming resolution at isusulong ko na lang ang CONCON. Meron na po tayong napakalaking international na issue. Ito po yung napapabilang po tayo dito sa mga hidwaan na pandaigdigan. Andyan po unang-una, alam naman po natin ang nangyari sa Eastern Europe. Andyan po yung Ukraine at ang Russia, at ang akala po ng lahat ay matatapos na tong gera na to, hindi pa po pala sapagkat kaka-approve lamang po sa Congress ng Amerika ang panibagong budget para sa gera, para sa suporta sa Ukraine. So hindi pa po natin nakikita ang pagtatapos ng gera na to. Habang meron pong ganyan, kaguluhan sa Eastern Europe, meron naman pong naumpisa din sa Middle East. At ito po yung mother of all troubles, sapagkat ito na po yung tinatawag na para sa ating lahat, ugat ng ally nations. Pagka sinabi po natin kasing Israel at Iran, diyan naghihiwa-hiwalay ang mga ally. Katulad po ng Israel, yan ay ally ng Amerikano, ng Europe, yan na po yan, ng NATO. Opo. At syempre naman, pag sinabi mo naman Iran, ally naman ng Russia yan, tsaka ng China. So, napapabilang po tayo dito. Tayo po yung pangatlo. Kapag sa international news, merong Eastern Europe, merong Middle East, merong South China Sea. Tayo po yung player doon, tayo yung actor doon. Ang pakiusap po natin sa mga media kahapon, sana mabigyan natin ng pansin yung paglalahad patungkol sa perspektibo ng international. Kasi napakahalaga po na ang ating taong bayan ay makapaghanda. Hindi po pwede na ang lahat ng mga bansa na involved dito naghahanda na, tayo po ay relax pa rin dito. At sabi naman po ng media, handa sila na antayin ang pasabi ng PICO ng ating gobyerno kung ano ang dapat gawin. Nakiusap din po tayo sa PICO na sana naman ay magbigay sila ng impormasyong kaagyat sa taong bayan kung ano ba ang sitwasyon. At na makapaghanda naman tayo. Sapagkat alam naman po ninyo, pagka ganyan yung balikatan exercises na yan, baka may hindi perpekto. Tao lang po tayo. Baka merong hindi kanais-nais na mangyari. Wag naman sana. At yan ho ang pinagpapanalangin natin umaga't gabi na wala pong mangyaring hindi ka nais-nais at mag-umpisa ng digmaan. Mga bagay-bagay na napag-usapan po kahapon at sinabi naman po ng media na sila ay handa. Ganon naman din po ang sinabi ng Civil Defense na ang komunikasyon ay kayang-kaya nilang itayo kapag nagkaroon ng, yun nga po, ng hindi ka nais-nais. Yun po yung buod nung pag-uusap kahapon sa consultative meeting sa media. So sir, ang concern nyo rin dito, dapat maging maingat ang media sa mga pinalalabas? Hindi po. Hindi naman. Wag. Ang kailangan lang po natin, magkaroon ng iisang boses. Oo, kumbaga, bigyan natin ng atensyon yung nangyayari sa perspektibo ng international, yung geopolitics. Opo. Huwag natin masyadong tingnan ng domestic lang. Kasi pag domestic lang, masyado lang umiinit ang ulo nating lahat. Hindi naman po pwede na tayong lahat ay mainit lang ang ulo. Dapat ngayon, dahil nandito na to sabi ko nga po, nandito na to, wala na tayong magagawa, nandito na to, suportahan na lang natin yung administrasyon
nandito na yung mga alay natin, nakalanding na sila, nandito na sila sa bansa natin, nagsasagawa na tayo ng mga military exercise, suportahan na lang natin ito. At ang tanging maibibigay nating suporta, huwag tayong problemahin ng ating mga sundalo dahil alam ng ating mga sundalo na tayo ay handa. Ang sibilyan ay handa, ang gobyerno ay tumatakbo, kahit anong mangyari, ang gobyerno ay, sabi nila kahapon, ang pakiusap ko sa gobyerno, sana naman po, kung wag naman, pero kung pagka may mangyari, sana wag maputol ang komunikasyon ng gobyerno sa tao. Sapagkat ang tao, kapag wala nang narinig yan ng ang gobyerno, matatakot na yan. Pero hanggat nandyan ang gobyerno, naririnig niya, hindi matatakot ang taong bayan. You're saying na better na maging prepared tayo. Opo. Dahil pwedeng maraming possibility na mangyari. Alam nyo, pagka binasa mo yung nangyari sa Ukraine, walang naniniwalang mangyayari yun. Walang naniniwala na ang Israel at ang Iran ay head-on magkakaroon ng confrontation. Ang alam natin, lagi lang proxy war yan. Pero, ladies and gentlemen, mahal kong kababayan, itong mga hindi natin akalain na nangyayari sa harapan natin. Pero sir, ang source ng information ngayon, hindi na lang kami mga nasa mainstream media, ang dami na rin na social media. So kasama po ba yun sa... Opo. Katunayan, pagkatapos po ng yung ating pong mga mahal na bayani ng media kahapon, ang sabi nila, mas magandang kausapin din natin yung mga vloggers. At ako po ay nag-commit sa kanila na hindi ko nga po sinarado yung pagdinig kahapon. Sabi ko, itong consultative meeting na to, meron itong part 2, patawagin natin din yung mga vloggers. At kailangan din nilang maintindihan kung ano yung mga nagaganap. Kasi ang mainstream media talagang news-oriented, binibet pa yung mga story bago ho ilabas. So, yun nga, better Opo, din na... ano nga po nagulat nga po ako kasi binida ko sa kanila na ang Senate Press Corps gusto na rin mag basic citizen military training. Sinabi ko din sa kanila, kayo siguro po dapat din. Oo naman, payag naman sila. Ang katunayan nga, yung isang media natin kahapon, tinatanong na niya kung paano ba yan, paano ba kami makakakuha ng mga helmet, ng mga bulletproof. Talagang maganda po yung usapan na pinuntahan kahapon, magaan, pero siyempre, tayo mga Pilipino, doon naman tayo kilala eh. Ang tingin natin sa lahat ng bagay, yan ay dahil tayo ay malaki ang ating pananampalataya sa Diyos. Talagang namang tayo mga Pilipino, talagang brave. Sana lang itong oras na to, magkaroon tayo ng unity. Yun lang naman yung aking pakiusap. Sir, sa gitna ng tension sa West Philippine Sea, lumabas po yung ayon sa Presidential Communications Office ay deep fake na video recording ni PBBM kung saan pinalalabas na iniutos na ng Pangulo po yung pag-atake sa China. Nakakabahala po ba ito? Tanong dapat ba malaman sinong nasa likod nito? Dahil nakakatakot sir yun, di ba? Paano kung mag-trigger ito ng something na pagsimula ng kaguluhan talaga? Una po, binanggit po ito nung ating ASEC de Rosario kahapon patungkol dyan sa video ng ating mahal na Pangulo na nagtatawag na at nagdideklara na. Ako naman po, nung nadinig ko, unang pumasok sa isip ko, nakakabahala ito, pero wala naman sigurong maniniwala dito. Ako 100%. Ang mga sundalo hindi maniniwala doon sa hoax na video na yon. Hindi naman ganun ang estilo ng pagdideklara ng digmaan at hindi din po ganun. Meron po tayong konstitusyon na sinusunod sa pagdideklara ng gera. Dadaan pa po sa amin yan. Opo, sa Kongreso. Hindi po yan ganyan na biglaan lang, uminit lang ang ulo. Ang init ng ulo daw ni Presidente doon. Hindi ko pa napanood pero ang akin lamang po, dapat hinuhuli na yan. Hindi na yan dapat tumatagal. Dito natin may papakita ang kapabilidad ng ating law enforcement dahil hindi ito biro. Kahit na hindi ito kapanipaniwala, pero hindi dapat to tumatagal. Dapat to 24 oras nahuli na yung gumawa niya. So mahalagang malaman sino yung nasa likod nun, sir? Ako po, hindi naman ako naniniwala na ito ay high level
conspiracy. Ano? Oo. Ano lang ito, mga kagagawan lang to ng mga walang magawa. Opo. Pero siyempre, kailangan niya mahuli. Kailangan niya makulong. Kailangan niya makatikim ng ng hagupit ng batas. So hindi ito somebody na parang may intention to destabilize the Hindi po, administration. opo. Siguro kung panahon pala tayo ng 1896 pa, medyo pwede natin paniwalaan yung mga ganung deklarasyon. Pero sa ngayon po, hindi na. Para sa akin, walang maniniwala dyan. Uh-huh. Any question about the role of media sa panahon ng conflict? Okay. Sir, dun sa inyong public hearing as chairman ng Committee on Constitutional Amendments, ito RBH 5, ito ho, more on Political po ito. Oo nga, Opo, term political. extension. Hindi lang ng mga LGUs, kahit ng presidente, vice-presidente. Meron po ako kahapon, kadibate ko si ang hirap namang kadibate nitong si Orion Dumdum. Dahil ito ay, alam niyo ba yung nung araw, yung Battle of the Brains? Uh-huh. Winner yun dun eh. So talagang so mahirap makipagdebate. mahirap makipagdebate sa ganong katalino. No? Medyo pinipilit na sa akin kahapon na magkaiba yung term extension sa sinasabi nating term limit. Sabi niya, pare, siyempre ako naman siyempre, ikaw senador, makinig ka sa sinasabi ng tao. Pumayag na ako sa sinabi niya, hindi term extension. Ang gusto natin, mabago yung term limit. Okay? Okay. Opo, parang gano'n. Pakikinggan ko na siya. So magkaiba ba yun? Oo, bahala na lang kung magkaiba ba o parehas. So, ang napagkasunduan po kahapon kasi, meron din po kaming mga bisita na mga sa local government, mga konsyal. Very passionate sila, ma'am. Talagang, ang gusto nga nila, 5 years. Pero sa proposal ninyo, 4. Ang 4 lang po. Kasi yan po yung nakasanayan na natin. Yan po ay galing na sa mga dati nating konstitusyon. Hindi po ito bago. Yung 4 years, merong re-election ng 4 years. Ang atin pong Pangulo, dapat kapartner na niya yung Vice President niya. Hindi na tayo dapat magkaroon ng pagkakataon na mag-elect pa tayo ng iba yung partido ng Presidente at ng Vice Presidente. At yung termino ng Presidente at Vice Presidente, 4 years at merong re-election. Yan naman po ay atin na muna nagawa na yan. Pinractice na po natin yan. At ganoon din naman po sa mga senador. Ang mga senador naman po magiging 8 taon na may 3 termino at hindi na po pwedeng pang kumandidato pagkatapos ng termino niya. Ng 2 termino ng 8 years. At ganoon din po, kung gusto niyang tumaas, pwede. Pero kung bababa siya, hindi pwede. At magkakaroon pa rin po tayo ng mga regional senators. Yan po ang pangarap natin talaga na bukod po doon sa national na sinasabi natin, na 24, magkakaroon ng regional senators na 30. At ganoon din po sa mga mayor at governor, magiging 4 years at meron din po silang 3 termino. Doon po sa pag-uusap, lumalabas po doon na yung ibang bansa na katulad ng Singapore, ang kanila pong termino doon ay 5 taon daw. Pinapacheck ko pa po ito lahat po ito pinababalidate ko. At doon daw po sa ibang bansa na ang Pilipinas na lang daw po ang natitira na merong term limit. Merong sa ibang bansa daw wala nang term limit. Basta magaling yung magaling yung leader, pwede siyang umulit ng umulit. So sabi ko po, mas maganda siguro baguhin na muna namin itong aming resolution at isusulong ko na lang ang CONCON. Kasi parang palaki po ng palaki pa. Lumalaki yung scope Kasi habang nakakausap mo yung mga expert, marami silang mga input, marami kang naririnig na talagang itong ating 1987 na Constitution ay hindi na nakakatulong, huli na siya sa panahon, kailangan na siyang baguhin, kailangan tayong sumabay sa Agos kung ano ang ginagawa sa ASEAN at sa ibang bansa. Yun po ang aming nagpagdesisyonan. Sinuspindi po namin ang hearing kahapon at napag-usapan po namin ng legis na gagawa na lang po kami ng panibagong resolusyon na patungkol na po sa CONCON.